Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Kuko at vitamin deficiency. Napansin mo na ba ang iyong mga kuko at naisip kung may sinasabi ba ito tungkol sa iyong kalusugan? Hindi lang pang-ayos ng itsura ang kuko, maaari rin itong magpakita ng nangyayari sa loob ng iyong katawan. Sa ilang kaso, ang pagbabago sa kuko ay maaaring senyales ng kakulangan sa vitamins o nutrients. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga early warning signs na makikita sa iyong kuko at kung ano ang maaaring ibig sabihin base sa science at medical na kaalaman. Bakit mahalaga ang kuko? Ang mga kuko ay gawa sa keratin, isang uri ng protina. Ang paglaki at tibay nito ay nakadepende sa tamang nutrisyon, lalo na sa mga bitamina at mineral tulad ng iron, biotin, zinc at B vitamins. Kapag kulang ang katawan sa mga ito, maaaring magbago ang kulay, hugis, texture at tibay ng iyong mga kuko, marupok o mahinang kuko. Kung ang iyong kuko ay tuyo, madaling mabali at marupok, maaari ito ay konektado sa kakulangan sa biotin o vitamin B7. Kakulangan sa iron, ang biotin ay tumutulong sa pagpapatibay ng keratin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang biotin supplements ay nakakatulong sa pagpapakapal ng kuko, samantalang ang kakulangan sa iron ay nagpapababa ng oxygen supply sa nail cells kaya nagiging mahina ang kuko. Kukong parang kutsara o koilonychia. Kung ang iyong kuko ay nakakurba pataas na parang kutsara, ito ay tinatawag na koilonychia. Karaniwan ito na inuugnay sa iron deficiency anemia. Matagal nang pinapakita ng mga pag-aaral na konektado ang ganitong hugis ng kuko sa mababang iron levels, lalo na kung may kasamang pagkapagod o pagkahilo. Puting batik sa kuko. Karaniwan ang puting batik sa kuko maraming naniniwala na dulot ito ng kakulangan sa calcium, pero ito ay isang myth. Kadalasan ito ay sanhi ng maliliit na injury o tama sa kuko, pero sa ilang kaso ang madalas na pagkakaroon nito ay maaaring may kinalaman sa kakulangan sa zinc na mahalaga sa paglaki at repair ng cells. Maputla na kuko. Kung ang iyong kuko ay mukhang maputla o halos puti, maaaring indikasyon ito ng iron deficiency anemia, posibleng kakulangan sa vitamin B12, ang healthy na kuko ay may bahagyang pink na kulay dahil sa daloy ng dugo. Kapag kulang sa nutrients, maaaring mawala ang kulay na ito. Maitim na guhit o pagbabago ng kulay. Ang maitim na guhit o kakaibang discoloration sa kuko ay maaaring may iba't ibang dahilan.
Sa ilang kaso, maaaring kinalaman ito sa vitamin deficiency pero maaari rin itong senyales ng mas serious na kondisyon. Halimbawa, ang kakulangan sa vitamin B12 ay maaaring magdulot ng pag-itim na pigmentasyon. Pero kung maitim na guhit, mas mabuting magpatingin sa doktor para masiguradong hindi ito seryoso. Mga guhit sa kuko. Ang vertical line sa guhit sa kuko ay normal at mas nakikita habang tumatanda. Pero kung malalim at kakaiba ang mga guhit, maaaring may kinalaman ito sa kakulangan sa magnesium, kakulangan sa B vitamins, mahalaga ang mga nutrients na ito sa paggawa ng healthy cells. Mabagal na paglaki ng kuko. Kung mabagal ang pagtubo ng iyong kuko, maaaring ito ay dahil sa kakulangan sa protina, kakulangan sa zinc, mahinang nutrisyon, dahil ang kuko ay gawa sa protina, ang kakulangan nito ay maaaring magpabagal sa paglaki. Mahalaga ang paalala. Mahalaga ang tandaan, ang pagbabago sa kuko ay hindi sapat para mag-diagnose ng deficiency. Marami pang ibang posibleng dahilan tulad ng pagtanda, external damage o chemical o nail products, ibang medical conditions. Kaya mahalaga pa rin ang tamang diagnosis mula sa doktor at kung kinakailangan, laboratory tests. Madalas nagbibigay ng maliliit na senyales ang ating katawan at isa na ito ang ating kuko. Sa pagbibigay pansin sa mga pagbabagong ito, makakagawa ka ng maagang hakbang para sa mas magandang kalusugan. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa mga marami pang science-based na health tips. Salamat mga kabayan, till next time!